Magandang hapon, narito na ang mga balita sa inyong PRTV Newsbreak. Nagpapatuloy pa rin ang pre-trial conference sa kasong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Humarap ang prosecution at defense panel sa Senate Impeachment Court para plansyahin ang mga paunang hakbang para sa paglilitis. Alamin natin ang latest mula kay Angela Babat. Angela. Naomi, patuloy pa rin nga ang closed-door pre-trial conference para sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte na diniluhan nga ng House Prosecution Panel at Defense Counsel ng Vice Presidente. Naomi, bagamat wala tayong kumpletong detalye doon nga sa nangyayari sa loob, sa mga oras na ito ay mukhang nasa stage na ng pagmamarka ng ebidensya ang parehong panig. Ayon na rin yan sa ating panayam kanina kay Attorney Michael Poa na tumatayo nga lead defense counsel ni Vice President Sara Duterte. Kasama nga sa loob ng prosecution at defense ang clerk of court na si Senate Secretary Renato Bantog Jr. Naomi, no kanina, kahapon rather, ayon kay Senate President Sherwin Gatchalian, siya pa rin ang tatayong presiding officer sa pagkukonvene ng impeachment court sa July 6. Pero kasalukuyang kanilang pinag-uusapan ang posibleng pagtatalaga ng bagong presiding officer na kung sakasakali ay pagbobotohan sa mismong araw ng trial. At yan muna ang latest mula dito sa Senado. Balik sa inyo dyan, Naomi. Maraming salamat, Angela Babat. Lumutang na sa National Bureau of Investigation ang siyam na manlalaro ng Ateneo Blue Eagles at 2 coaching staff para magbigay linaw sa investigasyon sa pagkamatay ni Rene Baterbonia at Divine Adili. May detalye si JM Pineda. JM. Yes, Naomi, pasado alas 9 ng umaga nang unang dumating sa tanggapan ng NBI si Ateneo Blue Eagles Assistant Coach Sandro Soriano kasama ang kanyang abogado na si Attorney Raymond Rojas. Kaugnay pa rin niya ang sinasagawang investigasyon ng ahensya sa pagkalunod ng 2 basketballista na si Rene Baterbonia at Divine Adili. Di ko mambibig ng coach at hindi nagbigay ng komento sa nangyaring insidente. Bandang alauna ng hapon naman ang sabay-sabay dumating ang siyam na players ng Ateneo para humarap at magbigay ng salaysay sa NBI. Kasunod niya ay ang isa ring miyembro ng coaching staff ng Kupunan. Wala ring nagbigay ng pahayag sa mga manlalaro at coach. Ayon kay NBI Director Attorney Melvin Matibag, hindi agad matatapos ngayong linggo ang investigasyon sa insidente. Taliwas yan sa una niyang pahayag na ngayong Biyernes ay mabubuo ang storya at investigasyon. Paliwanag ni Matibag, kailangan daw kasing himayin ang mga pahayag ng mga na-interview nilang players at coaching staff para lumabas ang katotohanan sa pagkamatay ni Baterbonia at Adili. Ako si JM Pineda ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino. Maraming salamat, JM Pineda. Inilunsad ang Harmonized National Contingency Plan sa pagsasagawa ng 2026 second quarter nationwide simultaneous earthquake drill bilang paghahanda sa The Big One. May detalye si Justine Ignacio. Justine. Ngayong inilunsad ng Office of Civil Defense at National Disaster Risk Reduction and Management Council ang Harmonized National Contingency Plan kasabay ng pagsasagawa ng 2026 second quarter nationwide simultaneous earthquake drill. Ito bumaga ng Webes June 18, 2026. Ginamit sa full-scale exercise ang senaryo ng isang napakalakas na lindol mula sa paggalaw ng West Valley Fault na maaaring magdulot ng intensity 8 sa Metro Manila, Mindanao Luzon at Calabarzon, pati na rin ang mga sunog at pagbuho ng lupa. Sinubukan sa nasabing drill ang kakayahan ng mga national at regional agencies na mabilisang magpadala ng tulong at magpatupad ng alternatibong pasilidad matapos ipagpalagay na napigsala ang pagunahing Emergency Operations Center. Sumuporta at nakisa rin sa Simulated Response Operations ang iba't ibang Regional Disaster Risk Reduction and Management Council mula sa iba't ibang panig ng bansa upang patatagin ang ugnayan sa oras ng malaking krisis. Ayon kay OCD Undersecretary Harold N. Cabreros, laging napapanahon ang earthquake drill at mas nabigyang diin pa ito lalo na nang tumama kamakailan lamang ang magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Anya, muli nitong pinaalala sa lahat na ang lindol ay maaaring mangyari anumang oras at sa iba't ibang bahagi ng bansa. Binigyang diin ni Cabreros ang kahalagahan ng pagpapatuloy sa pinagtitibay na kahandaan na anyay huwag dapat makampante at alamin dapat ang mga kinakailangang gawin bago, habang at matapos ang lindol. Balik sa iyo, Naomi. Maraming salamat, Justine Ignacio. At yan ang mga balitang nakalap ng inyong PRTV Newsbreak. Live kami sa free-to-air Beam Channel 31, Signal Channel 31 at sa YouTube. Tumutok din sa aming social media accounts sa Instagram,
Facebook at TikTok sa PRTV Prime Media. Abangan ang mas komprehensibong balitaan ng alas 5:30 ng hapon sa Arangkada Balita. Ako po si Naomi Tiburcio. Magandang hapon.